Astrid's POV. Hinintay ko lang si Jennifer na pumunta sa bahay. Tinawagan ko rin si Ate Sam at Adrian dahil doon ko na lang muna iiwan ang triplets ko. Grabe yung pinagdadaanan ko nung nanganak ako sa tatlong batang yon. Halos mabali ko ang kamay ng tatlong doktor. Natatawa pa rin ako hanggang ngayon dahil pag nakakasalubong ko ang mga doktor na yon, automatic magtatago agad ako. Bigla namang nabulabog ang pag-iisip ko nang bumusina si Jennifer sa baba ng mansyon namin. Dali-dali akong bumaba, dala-dala ang bag at susi ko. Ma'am, kailan po ang balik ninyo? Baka po kasi magtanong yung tatlo napakakulit pa naman ng mga yun. Wika naman ni Manang Fe sa akin. Talagang sanay na si Manang sa mga batang yon. Sabihin mo Manang na bukas pa ako na umaga makakauwi. Wika ko naman kay Manang Fe. Tuluyan na akong umalis at nagtungo na ako sa parking lot. Pumasok na ako sa kotse ko at agad nang umalis. Binuksan ko ang pinto dahil pantay lang kami ni Jennifer kaya makakapag-usap pa kaming dalawa. Jen, saan mo iniwan si Shanti? Tanong ko naman kay Jennifer. Nandun kay mommy. Ayaw daw nilang pauwiin dahil nag-enjoy daw ang anak ko doon. Wika naman ni Jen habang natatawa. Iiling-iling naman ako. Ganon din sila Daddy at Tita Daisy, lalo na si Grandma at Adrian, pati na rin si Ate Sam. Ayaw pa uwiin yung triplets. Nag-drive kami na nag-drive hanggang sa nakarating na kami sa pupuntahan namin. Bumaba kami sa kotse namin dahil kailangan ko silang makita. Ate Astrid! Sigaw agad ni Wendy nang makita niya ako. Bininhan ko kasi sila ng bahay katapat ng bahay nila, mga bahay ni na Alas. Ate Jennifer, na-miss ko po kayo. Wika naman ni Wendy. Graduation ni Wendy ngayon, kaya naman binisita ko sila para umattend ng graduation niya. Wendy, excited ka na ba? Tanong naman ni Jen sa kanya. Tumango siya bilang tugon sa tanong ni Jennifer. Bigla akong nagulat na makita ko si Alas na nakaporma na. Ano Wendy, aalis na ba tayo? Biglang wika niya. Nagulat naman siya na makita niya kami. Bossing, nandito pala kayo. Wika naman ni Alas. Iiling-iling naman kami ni Jennifer dahil sa sobrang late ng reaksyon niya. Isa ding pinunta ko dito ay ang private investigator ko dahil magkikita kami ngayon. Pinapahanap ko kasi ang totoo kong ina. Gusto ko siyang makita. Madami din akong katanungan sa kanya. Jen, mauna na kayo. May pupuntahan muna ako. Susunod na lamang ako sa inyo. Wika ko naman sa kanila. Basta ha, sumunod ka. Malilintikan ka sa akin kapag di ka sumunod. Wika naman ni Jennifer habang binabantaan niya ako. Iiling-iling na lamang ako nang dahil sa inasta niya. Pumasok na ako sa loob ng kotse ko at pinaharurot ko na ito patungo sa coffee shop. Tinext ko to para makonfirm kung nandun na siya at nag-reply naman agad ito at nag-aantay na siya sa akin. Nang makarating ako, agad naman akong nag-park sa parking lot at bumaba na rin ako sa kotse ko. Pumasok na ako sa loob ng coffee shop. Nginitian naman ako ng mga staff. Ma'am, tawag sa akin ng private investigator ko. Pumunta ako sa gawin niya at agad na umupo. Ilang oras ka bang nandito? Tanong ko naman sa kanya. Kanina pa po ako pero wag niyo po akong alalahanin. Wika naman niya sa akin. Nga po pala, ito na po ang nakolekta ko na information po about po sa totoo ninyong ina. Wika naman niya sa akin. Salamat. Wika ko naman habang nakangiti. Agad ko namang kinuha ang data na naka-folder at binuksan ito. Binasa ko to ng mabuti at kumunot naman ang noo ko. Finn, sambit ko naman sa pangalan niya. Ba't parang pamilyar sa akin ang pangalan niya? Sambit ko naman pero hindi ko na yon pinansin. Binasa ko naman ang pangalan ng nanay ko. Lady Choni, Claudia T. Sambit ko naman habang nakakunot ang noo ko. Sino to? Takang tanong ko naman dahil ngayon ko lamang narinig ang pangalan niya. Naguguluhan din ako dahil Lucero ang bigyan niya sa akin na middle name. Isang kilalang business owner ang nanay mo, Ma'am Astrid. Hindi basta-basta ang nanay mo. Sambit naman niya habang nakangiti. Wala akong pakialam sa yaman niya. Ang akin lang, masagot niya ang lahat ng itatanong ko sa kanya. Oras na magkikita kaming dalawa. Wika ko naman habang seryosong nakatingin sa investigator ko. So, itong Finn ay anak niya? Tanong ko naman sa private investigator ko. Tumango naman siya bilang tugon.
Bumuntong hininga naman ako dahil nga ang unfair kong itong kapatid ko na buhay niya. Ako na panganay niya, iniwan niya lamang ng ganon. Mayaman naman siya. Tumayo na ako at inilagay na sa bagang folder. Salamat, aalis na muna ako dahil may pupuntahan pa ako. Wika ko naman. Walang anuman po, Ma'am Astrid. Wika naman niya sa akin. Agad naman akong umalis habang may mabigat na nararamdaman. Mas lalo lamang dumami ang katanungan ko. Hindi ko alam kung paano to sasagutin. Hindi ko pa man nakikita ang nanay ko kaya mananatili na palaisipan itong lahat sa akin. Nagtungo kaagad ako sa graduation ceremony ni Wendy. Nang makarating ako doon, nagsimula na. Umupo naman agad ako sa tabi ni Jennifer. Bakit ang tagal mo? Takang tanong niya sa akin. May kinausap lang. Wika ko naman kay Jennifer. Ano yung folder? Takang tanong niya naman sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Wika ko naman sa kanya. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ko. Nanood lang kami hanggang sa matapos ang ceremony. Ayos nakakapag-speech ka. Wika naman ni Alas kay Wendy habang proud na proud. Kuya naman lalapad yung atay ko sa kaka-proud mo sa akin. Wika naman ni Wendy habang natatawa. Kumain muna kayo sa bahay. Wika naman ni Lola Mila. Ay hindi na po, salamat po. May pupuntahan pa po kasi ako importante. Wika ko naman kay Lola Mila. Bigla naman akong kinurot na Jennifer sa tagiliran ko. Ano ka ba naman? Kumain na tayo, nakakagutom kayang umupo dito. Wika naman niya sa akin. Umiling na lamang ako. Nagtungo na agad kami sa parking lot para pumunta na sa bahay ni Lola Mila. Hindi pa man kami nakapasok, bigla akong natigilan na makita ko si Brix at si Miko. Diyan, nauutal kong wika habang nagtatago sa likod ni Alas. Ma'am Astrid, sina Brix po yun at Miko? Wika naman ni Alas. Bigla ko naman hinatak sa Jennifer nang tumingin sila sa gawin namin. Nagtago kami agad sa bandang likuran ng sasakyan ko. Nakita kaya nila tayo? Tanong ko naman habang nag-aalala. Hindi ko rin alam. Sana naman hindi. Wika naman ni Jennifer sa akin. Sana nga. Wika ko naman habang kinakabahan. Natigilan naman kami nang sumilip si Ala sa amin. Hindi namin kasama yung iba dahil sila ang nagluto. Ma'am, wala na po sila. Wika naman ni Alas. Tumango ako bilang tugon at umalis na sa pinagtataguan namin. Pumasok agad ako sa kotse ko, ganon din si Jennifer. In-start ko to at pinaharulot na ito patungo sa bahay ni Lola Mila. Ang lait lang talaga ng munto, muntik pa nila akong makita. Sana naman di nila ako makita at baka masundan ako at malaman pa ni Apollo na may anak kami, baka kunin niya sa akin ng mga bata. Hindi pwede. Kailangan di niya malaman ng totoo. Itatago ko lahat hanggat kaya ko. Hindi ako sumama kay Jennifer na umuwi sa probinsya. Nag-extend pa ako ng 3 araw para malaman ang location ng biological mother ko. Ayoko namang ipaalam kay Jen ang plano ko at nagsinungaling na lamang ako sa kanya. Ayoko na siyang madamay sa mga pangyayari sa buhay ko. Mommy, we miss you. Sambit naman ni Ira sa kabilang linya. Nag-video call kasi kaming 4. Mommy, si Ira naging pasaway sa school and also she's very madaldal po kaya pinagalitan ni teacher. Sumbong naman ni Greg. Si Grayson naman tahimik lang, nagbabasa ng libro. Hindi ko alam kung saan nagmana si Grayson dahil sobrang seryoso nito at sobrang talino na mas may alam pa siya sa akin about sa mga history at math at iba pang subjects. Nahiya na nga ako sa anak kong genius. Grayson, baby, wag mo naman masyadong pagurin ng utak mo kakabasa. Ako nga noon, 75 lang grades ko, natutuwa na ako eh. Wika ko naman sa anak ko. You are so noob naman, mommy. Komento ng anak ko na si Ira. Napasmal na lang ako ng plastic nang dahil sa sinabi niya. Makanoob naman tong si Ira sa akin. Kala mo naman friends lang kami. I'm a grade conscious, mommy. Sambit naman ni Grayson. Gusto kong umiyak dahil mature siyang magsalita kaya hindi ko talaga gusto na tanungin ito dahil sobrang straightforward niyang magsalita sa akin. Sabi ko nga pero I just want to remind you.
Na bawal anak na i-stress mong sarili mo. You're just a baby pa, hindi ka na grade 6. Buti sana college ka na pero anak naman, grade 3 ka pa lang eh. Tingnan mo, dahil sa talino nyo nag-skip kayo ng 2 grade. Wika ako naman habang nakasimangot. You don't like that, mommy? Sambit naman ni Greg. Umiling naman ako habang nakasimangot. Kasi hindi nyo may experience yung normal na childhood kasi nag-skip kayo ng grade 1 at grade 2. Eh di, kung tatanungin kayo sa experience nyo sa grade 1 at grade 2, wala kayong masasagot. Wika ko naman sa kanila. It's okay, mom. Wika naman ni Grayson. Napabuntong hininga na lamang ako dahil mukhang hindi ako mananalo sa tatlong to. Lalo na si Ira, sobrang daldal. Sige na, i-off na muna ni mommy ha. Gotta go baby. At gusto niyong dalhin ko? Tanong ko naman sa kanila. Food mommy? Sabay nilang sambit habang nakangiti. Sabi ko nga, food. Bye-bye. Mwah. I love you my babies. Sambit ko naman. I love you too mommy. Sambit din nila at sabay-sabay pa yon para tuloy silang nagsasabayang bigkas. Binaba ko agad ang phone ko at bumaba na. Nasa mansyon ako ngayon na nanatili. Tinawagan ko naman agad si Alas dahil siyang isasama ko. Bossing, nandito na ako sa baba. Kinagat na po ako ng lamok kakahintay. Asa na po kayo? Tanong naman niya sa akin. Pababa na, sagot ko naman kay Alas. Dali-dali din naman ako na bumaba at agad-agad na nagtungo sa parking lot. Agad bumungad sa akin si Alas na nakasimangot. Pasensya ka na kasi yung tatlong makukulit, wika ko naman kay Alas. Ay, okay lang po sa akin, tara na po. Masayang wika niya. Pumasok na kami sa loob ng kotse at agad na binasa ang location. South Woodridge Bridge Street, wika ko naman. Ay, alam ko na kung saan yan. Masayang wika naman ni Ala sa akin. San ba ito? Tanong ko naman habang nakakunot ang noo ko. Dumiretso lang po kayo sa Western Valley Street, tapos paliko sa kanan, diretso lang. Tapos liko sa kaliwa, diretso din po tayo and then dyan din po yung South Woodridge. Wika naman ni Alas sa akin. Tumango naman ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Agad-agad ko namang pinaharurot ang sasakyan ko. Ilang minuto nga lamang, nakarating na rin kami sa paroroonan namin. Grabe naman, bossing. Para namang biyaheng langit na yung pagdadrive mo. Dahil sa sobrang bilis mong magpatakbo, maaga kong namimit si San Pedro. Reklamo naman niya sa akin. Huwag ka nang magreklamo dyan. Bumaba ka na. Wika ko naman at wala naman siyang nagawa kung hindi bumaba. Nagtungo na kami sa mga guard na nakaharang. Bawal kasing pumasok dito ang outsider. Ano pong sadya ninyo, ma'am? Tanong naman niya sa akin. Andito ba nakatira si Lady Choni Claudia T? Sambit ko naman sa pangalan ng biological mother ko. Opo, may appointment po ba kayo sa kanya? Sambit naman ng guard sa akin. Napatango na lamang ako. Sige po, tuloy po kayo. Wika naman ng guard sa akin. Agad naman akong pumasok sa loob ng kotse ko at nagtungo na sa bahay ni Lady Choni. Tinuro din kasi ng guard sa akin kung saan ako dapat pumunta, kaya naman di ako mawawala dito. Eto na ata, bossing, sambit naman ni Alas. Sobrang ganda naman ng bahay nila, parang palasyo sa sobrang ganda at laki. Namamanghang wika ni Alas. Buwaba naman agad ako, nagtungo sa front gate. Mataas at malawak ang gate kaya nakakamangha dahil sobrang yaman pala talaga nila. Dali-dali naman akong nag-doorbell at maya-maya pa lumabas naman ang isang gwardiya. Ano pong pinunta nyo dito? May appointment po ba kayo kay Lady Clau? Tanong naman ang gwardiya niya sa akin. Tumaas ang kilay ko nang dahil sa sinabi niya. Oo, meron. Pakisabi hinahanap siya ng anak niya. Wika ko naman. Nagbibiro po ba kayo, ma'am? Si Ma'am Fe ang anak nyo, hindi po kayo. Wika naman ng gwardiya habang natatawa. I am not kidding. Just tell my name. Astrid Clarice Lucero Alvieste, anak ni Clarence Angelo Lincoln Alvieste. Wika ko naman habang nakangiti. Tumango ang gwardiya at naghintay lamang kami ng ilang minuto. Maya-maya pa, biglang bumukas ang gate. Ma'am, pumasok na po kayo. Wika naman niya sa akin.
Dali-dali naman kaming pumasok ni Alas sa loob ng bahay ni Lady Clau. Nang makarating kami sa loob ng mansyon nila, agad naman akong pinaupo ng maid nila, binigyan ng maiinom at makakain. Grabe po, ang laki naman sa loob. Hindi ako makapaniwalang ganito pala siya kaganda kapag sa loob na. Wika naman ni Alas. Habang namamangha, nililibot ang mga mata niya sa sobrang mangha niya. Nakita ko naman si Lady Clau, buwaba ng dahan-dahan sa hagdan habang nakatingin sa akin. Kita ko ang pagkabigla niya nang makita ko. Nang makababa na siya ng tuluyan, ay agad naman niya akong niyakap at nagsimulang umiyak. Astrid, anak? Wika niya habang umiiyak at nanginginig. Hindi naman na nagre-response ang mga yakap niya at di naman ako umiiyak. Nanatili lamang akong kalmado. Nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin, agad naman niya na hinawakan ng mukha ko. Ang laki mo na, anak. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Sambit naman niya sa akin. Ikaw nga dapat ang tatanungin ko ng ganyan. Bakit di niyo ako hinanap? Sambit ko naman. Anak, hindi ko ginusto na hindi ka makita. Hindi kasi ako pwedeng magpakita at natatalo nila ako sa korte. Wika naman niya sa akin. Napakunot ang noo ko habang nakikinig sa mga sinasabi niya sa akin. Anak, maniwala ka. Hinanap kita. Hindi kita sinukuan. Wika niya habang umiiyak at hinawakan ng kamay ko. Pero bakit di niyo pa rin ako nahanap kung di mo ako sinukuan? Bakit di mo lang kita nasilayan? Wika ko naman. Hindi ko na kaya na labanan pa ang luha ko na nagbabadya na tumulo. I am so sorry, Astrid. Anak, ginawa ko lahat pero sobrang galit sa akin ng lola mo kaya hindi kita malapitan. Hanggang tingin lang ako sa iyo noon kaya hindi kita nahawakan, nahalikan, at lalong di kita nabigyan ng magandang buhay na pinangarap ko noon sa iyo. Wika naman niya habang umiiyak. Tumulo naman ang luha ko pero agad ko naman tong pinunasan. Gusto ko lang makita ka at yung kapatid ko kung nasa maayos kayong kondisyon. Hindi madaling matanggap ang lahat pero napatawad ko na po kayo. Wika ko naman sa kanya. Finn is not your biological sister. She is my adopted daughter. Wika naman niya sa akin. Nabigla man wala na akong pakialam. Talula naman akong balak na mas lalong makilala yung si Finn. Nakita ko siya sa labas ng orphanage kaya kinuha ko para maibsan din ng pangulila ko sa iyo noon. Sobrang lungkot ko noon kaya naisip ko na mas mabuting ampunin ko si Finn para maibsan lahat ng lungkot ko. Wika niya habang umiiyak. Nakaupo na kami sa couch habang nag-uusap. Mabigat ang nararamdaman ko habang kausap siya. And one thing na dapat kong itanong, bakit Lucero ang binigay mong middle name sa akin? Sambit ko naman. Choni Claudia Lucero, ang pangalan ko noon na makilala ko si Basil T. Nagpakasal ako sa kanya pero binawi agad siya sa akin. Wika naman niya. Napatango na lang ako dahil sa sinabi niya sa akin. Anak, I'm so sorry. Alam kong matagal mo pa akong mapapatawad. Wika naman niya sa akin. Marami akong katanungan. Bakit ba ako hindi pinaglaban? May choice ka naman. Mayaman ka pero ba't di mo sinubukan ipaglaban ako? Wika ko naman. Anak, hindi ganyan yon. Totoong may pera nga ako pero hindi ako ganon kayaman noon. Marami akong kalaban na humahabol sa akin. Naisip ko rin mas maigi nang nasa poder ka ng tatay mo dahil pag sa akin ka mapapahama ka lang at di ka mabubuhay ng payapa. Wika naman niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya pero hindi ibig sabihin noon natanggap ko na siya. Tumayo na ako dahil ayokong magtagal pa dito. Aalis na ako. Salamat sa oras mo. Wika ko naman habang seryosong nakatingin sa kanya. Anak, huwag ka munang umalis. Gusto ko pang makasama ka ng matagal. Wika naman niya sa akin. Bumuntong hininga naman ako at gumiti. Sa susunod na lang po, sambit ko naman. Can I have a favor? Wika naman niya. Tumingin naman ako sa kanya. Ano po yun? Wika ko naman. Pwede bang payakap na mahigpit? Gusto ko lang sulitin tong pagkakakita natin. Wika naman niya sa akin. Tumango naman ako at agad na lumapit sa kanya. Niyakap ko rin siya na mahigpit. Umiyak na naman siya. I'm so sorry, Astrid. My baby, I love you. I hope matatanggap mo na ako. Wika naman niya sa akin. Soon, kailangan ko lang i-process ang lahat. Wika ko naman. Ahem. Bigla naman akong napabitiw sa pagkakayakap ko sa nanay ko at tumingihim sa akin.
Nakataas ang kilay na isang babae na nakatingin sa amin. What is the meaning of this? Mommy, ano to? Wika naman niya. Siguro ito na yung adopted sister ko. Finn, meet my biological daughter. Astrid, wika naman ni Mommy habang nakangiti at nakahawak sa kamay ko. Nakita ko namang bumilog ang mga mata niya at gulat na gulat siya, pero binago niya agad ang ekspresyon sa mukha niya. Hello there? Wika niya habang nakangisi at agad na yumakap sa akin. Stay away from my mom. You already stole my Apollo. Wika niya ng pabulong. Napangisi naman ako. Eto pala si Finn. Naaalala ko na. Sa'yo na ang taong naghahabol sa akin? Kawawa ka naman. Sinisiksik mo ang sarili mo sa taong gusto ako? Wika ko naman. Agad naman kaming bumitaw sa pagkakayakap. Gumisi rin ako na nakakaloko habang nakataas ang kilay ko. Aalis na po ako. Nice meeting you po and also you. Wika ko naman habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa at tinatarayan siya. Umalis na ako hanggat di pa naubos ang pasensya ko at baka masabunutan ko ang babaeng yon. Pshh! Don't me, Finn. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Apollo's POV. Nasa airport na ako kasama si Mommy. Son, anong plano mo pagkarating mo sa Maynila? Tanong naman niya habang nakangiti sa akin ng malapad. Gagala siguro with friends. Wika ko naman. Kahit nasa ibang bansa ako, may communication pa rin kami ni Liam at iba pa. Si Sean naman tinatawagan din namin para na din ma-distract ang mga iniisip niya. I am very thankful to have loving friends. Pumasok kami sa loob ng eroplano dahil flight na namin. Kumakabog na ang dibdib ko dahil sa sobrang tuwa at excited ko na makarating sa Pilipinas. Hahanapin na kita, Astrid. Sana naman this time, hindi mo na ako tatakasan dahil sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala sa bisig ko. Agad naman akong umidlip na makaupo na ako sa upuan ng eroplano. Nang lumapag ang eroplano, hindi ko na masabi ang nararamdaman ko. Masaya na kinakabahan. Welcome home myself. Bulong kong sambit habang nakangiti. Nakarating na kami sa Pilipinas, dala-dala ang luggage ko at bigla naman akong may nabunggo na batang babae. Watch naman your dinadaanan po, inis niyang wika. Kaya naman napatingin ako sa batang nabangga ko. Biglang may tumakbo na dalawang lalaki sa kinaroroonan namin. Tinulungan ko naman siyang patayin, baka umiyak. I am so sorry, pretty. Wika ko naman habang nakangiti sa kanya. Ira! Ira! Sigaw ng dalawang batang lalaki, kaya napatingin naman ako sa kanila. Iba ang nararamdaman ko sa mga batang to, parang nakilala ko na sila noon pa. Ito siguro ang resulta kapag natagalan kang umuwi sa Pilipinas. What happened to you, Ira? You are so malikot. Kasi mommy will be mad at you. Sige ka. Wika naman ng mga bata. Napangiti ako dahil sobrang protective nila sa sister nila. Pinalaki sila ng tama ng ina nila. Thank you po sa pagpapatayo kay Ira. We'll protect her. Wika na isang lalaking bata na kamukha yung nakaglasses na bata kasama niya. Yung isang batang lalaki na may glasses nakatingin lang sa akin habang tinitingnan ng mabuti ang mukha ko. Grayson, let's go. Baka Nanny and Daddy will be there. Wika naman isang lalaki habang pilit na pinapaalis si Grayson sa kinatatayuan niya pero hindi siya natinag. Grayson, you're being annoying na ha? Sambit naman ni Ira. Sorry po, he is being creepy po, looking at you, but hindi naman po siya nangangagat ng stranger po. Sambit naman ng batang babae. Kinurot ko na lang ang pisngi niya dahil nakakatuwa yung kadaldalan niya. Daddy? Biglang sambit nung batang nakaglasses. Natulala naman ako na nakatingin sa kanya. Daddy! Masayang wika niya at agad naman niya akong niyakap. Di naman ako makagalaw dahil nakayakap siya sa akin at nabigla rin ako sa pagtawag niya ng daddy sa akin. Nang makarecover ako sa pagkabigla ko, agad naman akong umiti sa kanya. Hey little guy, I am not your daddy. Sambit ko naman habang nakangiti at pinantayan ko na siya. Ginulo ko na rin ang buhok niya. Grayson, he's not our dad. Wika naman ni Ira habang pilit pinapaalis si Grayson sa kinatatayuan niya. No, Ira. I knew it. He is our dad. Maotoridad na wika ni Grayson. Anong nangyayari dito?
Bigla naman akong napatingin kay mommy. This little guy here, mom, napagkamalan niya akong daddy niya. Wika ko naman habang natatawa. Agad namang tumingin si mommy sa mga bata. Oh, may pagkakahawig sa mga bata na to Natatawang wika ni mommy. Hey little guy, bumalik ka na doon kasama ng mga kapatid mo. Baka nag-aalala na ang parents mo. Wika ko naman sa kanya. No dad, I want to know you better. Seryoso at malamig na wika niya. Oh my, Apollo, ganyan ka noon. Kuhang-kuha niya attitude mo ng bata ka pa. Hala, triplets! Naku, andito lang pala kayo yung mapapagalitan kayo ng mommy nyo. Alalang-alala siya sa inyo. Wika naman ng isang may katandaan na babae. Si little guy, bumalik ka na doon, okay? Nice to meet you. Wika ko naman at ginulo ulit ang buhok niya. Sumimangot naman siya at yumuko na lamang, tsaka nagpatangay sa isang matandang babae. Pasensya na po sir, wika naman niya sa akin. Wala po yun. Wika ko naman at umalis na kami ni mommy. Nang nasa labas na kami, agad naman kaming sinalubong ng mga ugok kong kaibigan. Bro! Masayang wika ni Bricks at Miko at para silang mga batang winawagawi pa ang banner na ginawa nila. These friends of yours, Apollo, para mga bata talaga. Wika naman ni mommy habang iiling-iling. Si Sean at Liam lang, siguro, ang may matinong pag-iisip pero itong dalawa, hays, di na ako magtataka kung di sila makakapag-asawa o makakapag-girlfriend man lang. Wika naman niya habang iiling-iling. Natawa na lamang ako dahil sa sinabi ni mommy. Agad naman akong lumapit sa kanila at niyakap sila. Si Sean, pauwi na rin yun sa Pilipinas. Apollo, pasalubong namin yung Adidas na sapatos. Asan? Wika naman agad ni Bricks. Manahimik ka nga, para kang ewan. Sambit naman ni Bricks kay Liam at binatukan to. Aray naman, natutuwa lang eh. Wika naman ni Briggs. Hi tita, yung chocolate ko po. Wika naman ni Miko at nagbeso-beso kay mommy. Di ko na kayo binilhan. Afford nyo naman, mga kuripot lang talaga kayo. Buraot pa. Sambit naman ni mommy sa kanila. Natawa na lamang kami ni Liam nang sumimangot yung dalawa nang dahil sa sinabi ni mommy. Hi tita. Sambit naman ni Liam at nagbeso-beso. Buti ka, di ka nagsasawang makasama mga to, Liam. Wika naman ni mommy. Okay lang po yung utak ko, tita. Sanay na po ako sa mga takas mental na to. Wika naman, Liam. Grabe kayo sa amin ha. Pag kami talaga nakapag out of the country, hindi kita bibilan ng bag, tita. Pagbabanta naman ni Miko kay mommy. Natawa na lamang si mommy sa sinabi dahil sa pag-iisip ng dalawang ito. Sa restaurant na tayo pupunta kaagad, i-text nyo na lang si Sean na magtungo na agad sila ni Cecil sa restaurant. Wika naman ni mommy. Sige po, tita. Sambit naman ni Liam kay mommy. Agad naman kaming sumakay sa kotse. Isang kotse lang ang dinala nila at si Bricks ang nagda-drive. Agad kaming nagtungo na sa restaurant. Nang makarating kami sa restaurant, nagpark naman agad si Liam at maya-maya pa'y bumaba na agad kami sa sasakyan. Pumasok na kami sa loob ng restaurant. Binati naman kami ng mga staff. Restaurant to ni Daddy, kaya kilala na kami dito. Welcome home, ma'am. Wika naman ng staff. Welcome home din, Sir Apollo. Wika din nila sa akin. Initian ko naman sila at hinanap ng mga mata ko si Daddy. Mommy, saan ba si Daddy? Kala ko ba nandito siya sa restaurant? Wika ko naman habang nakakunot ang noo. May kausap daw siya maya-maya. Pupunta na siya dito. Wika naman ni mommy sa akin. Umiti ako at ninanamnam ang ambience ng lugar. At least nakabalik na rin ako. See you soon, Astrid.